입맛은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Magandang araw, Grade 5. Narito na naman po tayo sa ating Araling Panlipunan class. Nasa ika-4 na quarter na tayo sa ating ika-5 hanggang ika-6 na linggo mula sa ating Learner's Packet. Partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka. Sa huling aralin, natutuhan mo ang mga pananaw at paniniwala ng mga katutubong Muslim o sultanato sa pagpapanatili ng kanilang kalayaan, at sa araling ito ay matututuhan mo ang mga naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor sa pakikibaka laban sa mga Espanyol. At bilang mag-aaral, ikaw ay inaasahang matukoy ang iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan, na ilalarawan ang mga katutubong pangkat na nagtanggol sa bansa laban sa mga Espanyol. Napapahalagahan ang pakikibaka ng mga Pilipino laban sa kolonyalismong Espanyol. Nalaman mo na ang mga layunin na dapat mong matutuhan ngayong araw na ito. Ngayon ay balikan natin ang ating nakaraang aralin. Lagyan lamang ng fact ang bilang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananaw at paniniwala ng mga Muslim at bluff naman kung hindi. So, fact or bluff ang isasagot. Number 1, malaki rin ang pagpapahalaga ng mga Muslim sa kalayaan. Is it fact or bluff? Of course, fact yan. Number 2, hindi sila basta nakikipagkasundo sa mga dayuhan. Fact ulit. Number 3, ang pagsakop sa kanilang teritoryo ay nangangahulugan ng malaking digmaan hanggang kamatayan. It's a fact ulit. Number 4, tinalikuran nila ang kanilang relihiyon at tinanggap ang relihiyong Katoliko. It's a bluff, of course. Number 5, ang pakikipaglaban ay pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagisnang relihiyon. It's a fact. Okay, so number 4 lamang yung bluff. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin ngayon, hayaan muna natin sagutan muna natin yung mga gawain na ito. Hanapin natin sa crossword puzzle na ito ang mga katutubong Pilipino na nakipag-alsa o nakipaglaban sa mga Espanyol. Titigan niyo mabuti kung alin ang pangalan ng mga bayani. O, nakikita ko na. Ito si Sumuroy. Ito, ibilugan lang. Si Lakandula. Ayan, nakikita niyo naman yan, di ba? Si Bangkaw. Ayan. Si Melchora. Sino pa? Si Dagohoy. Sino pa? Si Patrocinia. Patrocinio to. Diego Silang. Si Tamblot. O, alin pa dyan ang hindi ko nakita? Baka meron pa. Kayo na ang bahalang magdagdag. Okay? Napapanahon na upang mabigyan natin ng pagpapahalaga ang mga revolusyonaryo mula sa iba't ibang rehiyon, lalawigan at sektor, kabilang na ang mga kababaihan na mga tumulong at nakidigma para sa bayan. Ngayon ating alamin ang naging partisipasyon ng bawat isa sa pakikibaka ng bayan. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas upang ang unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanilang mga Espanyol, sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng mga ibang Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglulunsad ng rebelyon. Mga pag-aalsang politikal.
Una na dito ang pag-aalsa ni Lacandula noong 1574. Bunsod nito ang hindi pagtupad sa ipinangako ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na malibre sa pagbabayad ng buwis at polo ng mga kaanak ni Lacandula, ang huling hari ng Maynila. Pangalawang pag-aalsang politikal ay ang pag-aalsa ng mga dato ng Tondo, pagsasabuatan sa Tondo noong 1587 hanggang 1588. Ninanais ng mga datu sa pangunguna ni Salamat Martin Pangan, Juan Banal at Pedro Balingit na mabawing muli ang kanilang kalayaan at karangalan. Mga pag-aalsang panrelihiyon. Una na rito ang pag-aalsa ng mga Igorot noong 1601. Pagtutol sa pagbibinyag sa mga Igorot ng Hilagang Luzon sa Kristyanismo alinsunod sa utos ni Gobernador General Francisco de Tello de Guzman. Hindi matagumpay ang mga Espanyol na ipasailalim ang mga Igorot. Pangalawa ay ang pag-aalsa ni Bangkao noong 1621. Pinamumunuan ni Bangkao ng Karigara na lumaban sa simbahang Katoliko sa Leyte. Katuwang ang babaylan na si Pagali ay nagtayo ng mga dambana para sa mga anito at hinikayat ang ilang bayan na sumapi sa kanila at makilahok sa pag-aalsa. Nasupil ang kanilang rebelyon at pinugutan ng ulo si Bangkao. Pangatlo ay ang pag-aalsa ni Tamblot noong 1621 hanggang 1622. Pagtutol ng mga Boholano sa Kristyanismo sa pamumuno ng dating babaylan na si Tamblot. Isinagawa ito pagsapit ng kapistahan ng St. Francis Xavier. Nasupil ang pag-aalsa pagsapit ng bagong taon noong 1622. Pag-aalsa ng mga Itneg noong 1625 hanggang 1627. Pinamunuan ni Miguel Lanab ng Cagayan at Alababan ng Apayao. Pinugutan ng ulo ang dalawang misyonerong Dominican at hinikayat ang mga Itneg na magnakaw, dumumi sa mga imahen ng santo at sunugin ang mga lokal na simbahan bilang protesta sa sapilitang pagbibinyag sa kanila sa Kristyanismo. Nasupil noong 1627 sa utos ni Gobernador Fernando de Silva. Pag-aalsa ni Tapar sa Panay noong 1663. Pinamunuan naman ito ni Tapar ng Iloilo na naghahangad na magtayo ng bagong sangay ng Kristyanismo sa bayan ng Oton kung saan ay kikilalanin siya bilang Diyos na makapangyarihan. Ang pag-aalsa ni Dagohoy sa Bohol noong 1744 hanggang 1829. Nagalit si Dagohoy, isang dating kabesa de barangay, dahil sa pagtutol ng kura na bigyan ng marangal na libing ang kanyang konstableng kapatid. Ang pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas noong 1840 hanggang 1841. Nagalit naman si Apolinario de la Cruz o Hermano Pule dahil tinanggihan siyang maging pari at kilalanin ang kanyang samahang Confradia de San Jose. Dinakip at pinatawan ng kamatayan. Pag-aalsa ni Magalat noong 1596. Kasama ang kanyang kapatid, tinutulan ni Magalat, isang rebelde mula sa Cagayan, ang di makatuwirang ipaniningil ng buwis ng mga Espanyol. Ipinapatay ng mga Espanyol sa mga Indio na nakilahok sa pag-aalsa ni Magalat. Ang pag-aalsa ni Ladia sa Malolos, Bulacan noong 1643.
Pinamumunuan naman ito ni Pedro Ladia, isang Moro na taga Borneo na naniniwalang mula siya sa lahi ng mga Lakandula. Kinumpiska ang kanyang ari-arian ng mga Espanyol na nagtulak sa kanya na mag-alsa laban sa mga mananakop. Dinakip at dinala sa Maynila kung saan siya sinentensyahan ng kamatayan. Pag-aalsa ni Maniago noong 1660 hanggang 1661. Pinamumunuan ito ni Francisco Maniago ng Mexico, Pampanga. Pagtutol ng mga Kapampangan sa sapilitang paggawa sa mga galyon sa hindi pagbabayad ng pamahalaan sa mga biniling palay mula sa mga magsasaka. Nasupil ni Gobernador General Sabiniano Manique de Lara gamit ang Divide and Rule Policy. Pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan noong 1660 hanggang 1661. Pinamumunuan ni Andres Malong, ito ay nag-ugat sa hindi pagbabayad ng mga Espanyol ng kaukulang sahod sa libo-libong katutubong nagtatrabaho sa paggawaan ng barko. Kinalaban ang mga opisyal na Espanyol at hindi na mga pari o simbahan. Agad na nasupil ng mga Espanyol. Pag-aalsa ni Almasan sa San Nicolas, Lawag, Ilocos Norte noong 1661. Pinamumunuan ni na Don Pedro Almasan, isang mayamang pinuno ng Lawag na kinoronahan noong 1660 bilang hari ng Ilocos, at Juan Magsano, pinuno ng Bacara. Nagsagawa ng pag-aalsa bilang pagsuporta sa ipinaglalaban ni Malong ng Pangasinan. Matapos niyang ipapugot ang ulo ng mga praileng Dominican na si Jose Santa Maria at Augustinian na si Jose Arias, nadakip si Almasan, ibinigti sa plaza at tuluyang natigil ang rebelyon. Pag-aalsang agraryo sa Katagalugan noong 1745 hanggang 1746. Malawakang pag-aalsa ng mga magsasaka ng rehiyon ng Katagalugan sa pangunguna ng mga lalawigan ng Batangas, Laguna at Cavite dulot ng pangangangkam ng mga praile sa kanilang mga lupa. Hindi naging matagumpay bagkus walang lupang naibalik sa mga magsasaka. Pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriel Silang noong 1762 hanggang 1763. Nag-alsa si Diego Silang dahil sa buwis at pagnanais na palayasin ang mga Espanyol. Pinatay ang kanyang kaibigang si Miguel Vicos. Ipinagpatuloy ni Gabriela Silang ang ipinaglalaban ng asawa. Nahuli si Gabriela at binitay. Pag-aalsang Basi noong 1807. Pinamumunuan ni Pedro Ambaristo sa kasalukuyang Piddig, Ilocos Norte. Nag-ugat sa paghigpit ng mga Espanyol sa produksyon at pagbebenta ng basi. Ang basi ay isang uri ng alak mula sa tubo. Ipinagbawal ang pribadong produksyon ng alak. Dahil dito napilitan ang mga Ilocano na bumili ng base ng mas mataas na halaga. Makalipas ang ilang linggo, sa pag-aalsa ay nasupil din ito agad.
ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Gregoria de Jesus. Siya ay kilala sa bansag na lakambini ng Katipunan. Siya ay sumapi sa Katipunan bago pa man makasal kay Andres Bonifacio. Sa isang pagpupulong ng mga Katipunero, nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na pangulo at siya ang inihalal na pangalawang pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oriang, kanyang palayaw, lalo na nang matuklasan ang Katipunan. Bilang lakambini ng Katipunan at asawa ng Supremo na si Andres Bonifacio, siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Pinamahalaan din ni Oriang ang pagpapakain at pagpapagamot sa mga kasapi ng Katipunan na nasugatan sa labanan. Gliceria Marela de Villavicencio. Bagaman marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mayayamang angkan ang matapat na sumuporta sa layunin ng rebolusyon. Isa sa kanila si Gliceria Marela de Villavicencio ng Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gomburza, hindi Majoha, Gomburza, sila Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora. Nagsimula na si Gliceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 pesos. Nang bumalik, may dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo ni Rizal. At ang mga ito ay kanilang ipinamigay ng libre, walang bayad. Patrocinio Gamboa. Tubong Iloilo si Patrocinio Gamboa. Bagaman nagmula rin siya sa isang mayamang angkan ng mga ilustrado, kabilang siya sa mga naghahangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya. Mahilig siyang magbasa ng mga komposisyon ni Rizal at Lopez Haina. Hindi nagtagal, sumapi na rin siya sa mga nagre-revolusyonaryo sa kanilang lalawigan. Hindi siya kaagad pinagdudahan ng mga Espanyol dahil siya ay babae. Nakatulong siya sa paniniktik at sa pag-iipon ng pondo para sa revolusyon. Naging aktibo rin siya bilang miyembro ng Red Cross. Melchora Aquino. Kilala si Melchora Aquino sa bansag na ina ng Katipunan. Sa edad na 84, hindi siya nag-atubiling magbigay ng tulong sa mga nasugatang Katipunero sa tuwing napapasabak ang mga ito sa labanan. Dahil mayroon siyang palayan, naging mainam na kanlungan ng mga revolusyonaryo ang kanyang lugar. Hindi rin siya naging maramot na magbigay ng palay o kalakal niya sa mga tindahan. Dito, madalas niyang makausap si Andres. Siya ay hinuli at ikinulong dahil sa kanyang pagtulong sa mga Katipunero. Siya ay pinatapon sa Guam kung saan tinanggap siya ng mag-asawang Pilipino. Pinili niyang magtrabaho sa kanila kaysa tumanggap ng libreng tulong. Teresa Magbanwa. Tinaguri ang unang mandirigma sa Panay at mas kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Nang sumiklab ang revolusyon, sumanib siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa. Naunang sumapi sa Katipunan ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na pawang may mataas na katungkulan sa Katipunan. Pinamunuan niya ang isang pangkat ng mga kalalakihan. Tumulong siya sa pakikipaglaban. Nakilala siya sa kanyang husay sa pamumuno at tinawag siya na Nay Isa. Alam mo ba na si Teresa Magbanwa ang nag-iisang babae na namuno sa himagsikan sa Visayas? Isa rin siya sa mga Pilipino na lumaban sa tatlong pinakamalaking mananakop ng Pilipinas, ang Espanya, Estados Unidos
at Japan. O, di ba? Bunga ng mga pag-aalsa. Hindi nagtagumpay ang mga unang pag-aalsa sapagkat hindi nakamit ang mga layunin. Gayunpaman, naging paraan ito upang ipabatid ng mga Pilipino ang pagtutol sa mga pagmamalabis ng mga pinuno at praileng Kastila. Ngunit walang ginawang paraan ang pamahalaan upang masugpo ang baluktot na pamamalakad. Sa kabilang dako, nagpamalas ng katapangan ang mga katutubo sa kanilang pag-aalsa, subalit kulang sila ng disiplina. Walang pagkakaisa at walang pinuno o lider na malakas upang buklurin ang damdamin ng mga tao. Ito ang mga tanong. Kung nakinig kayo sa aking mga binasa kanina, at nagbasa kayo ng maayos habang kayo ay nakikinig, masasagutan niyo ito ng tama. Basahin na lamang at sagutan sa inyong papel. At ito na ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin kung pag-aalsang panrelihiyon, pang-ekonomiko o politikal ang mga sumusunod. Huwag kayong mag-alala dahil sa dulo ng ating video ay may nilagay na akong mga sagot para matulungan kayo sa inyong pagmamodule. Pero sana nakinig muna kayo sa explanation bago niyo puntahan ang mga sagot. Ayan, napag-alaman na natin ang mga maraming dahilan na nagbunsod ng revolusyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Maraming mga katutubong Pilipino at kababaihan ang nagpakita ng katapangan upang may pagtanggol ang ating bansa laban sa kolonyalismong Espanyol. Bilang isang mamamayan, sa paanong paraan mo sila mapapahalagahan at ang kalayaang kanilang itinaglaban. At ito na ang mga pinaka-aantay nyong mga sagot. I-post na lamang ang video para makuha ang tamang sagot. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating video. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment, mag-like at i-share sa inyong mga kaklase ang ating video lesson. Thank you so much. God bless!